Noong June 17, 2014, isang residente ang nakadiskubre ng nabubulok na katawan na inilibing ng mababaw sa Tuscarora Township, isang civil township sa Sheboygan County sa Michigan, USA. Napakabahong amoy ang malingasaw mula sa lugar na nakakuha ng atensyon ng mga residente at yun din ang naging dahilan kung bakit nadiskubre ang biktima. Agad na tumawag ng pulis ang nakadiskubre at agad namang sila nagsagawa ng investigasyon. Matapos magsagawa ng preliminary examination ang mga forensic team, nadetermina nila na ang biktima ay namatay kalagitnaan ng May 2014 at ang sanhi ng pagkamatay ay pinaniniwalaang dahil sa matinding head injury. Dagdag pa doon, ang katawan ng biktima ay nakitaan din ng 10 mga saksak, indikasyon na brutal na pinatay ang biktima bago ito ilibing. Ang biktima ay may maliit na tattoo sa kaliwang balikat na nagbigay ng potensyal na clues sa mga pulis. Sa panahon ng investigasyon, naalala ng mga pulis na kamakailan lang ay may inireport na nawawalang babae. Noong May 28, 2014, si Brenda Ernst ay kinontak ang mga pulis at inireport na ang kanyang kapatid na si Kimberly Dijon ay misteryosong nawawala. Ayon kay Brenda, ilang araw na niyang sinusubukang kontakin ng kapatid, pero nagre-ring lang ang kanyang cellphone at hindi sinasagot. Nung nag-text siya kay Kim na tumawag ito pabalik sa kanya, ay nakatanggap siya ng kahina-hinala at malamig na reply mula sa kapatid. Ang reply sa kanya ay, "I just want to be alone." Kinutuban na si Brenda at hindi siya mapakali. Dahil ibang-iba ito sa pag-uugali ng kanyang kapatid at hindi ganon si Kim. Pero hindi pa rin tumigil si Brenda sa pag-contact sa kapatid. Ngunit hindi pa rin siya nakakatanggap ng maayos na reply at hindi rin sinasagot ang kanyang mga tawag. Dahil kinakabahan na sa maaaring nangyari kay Kim, nagdesisyon na si Brenda na tumawag at mag-report na sa mga pulis. Dumating ang June 19, 2014, inilabas na ang DNA result ng bangkay na natagpuan at kinumpirma ng mga pulis na ang katawan na nakita ay si Kim. Hindi lamang nawasak ang pamilya ni Kim sa natuklasan, sobrang nagulat din ang komunidad dahil sa nangyaring krimen sa kanilang lugar. Sinimula ng mga pulis na palawakin ang kanilang pagsisiyasat at maghanap ng mga clues upang matukoy ang salarin na responsable sa nakakatakot na pagkamatay ni Kim. Sinabi ni Brenda sa mga pulis na si Kim ay mabait at hindi siya ang tipo ng tao na naghahanap ng away o may kaaway. Matapos mawala ni Kim, sinabi ni Lloyd Sebastian Dijon na Mr. ni Kim sa mga pulis na wala siyang alam kung saan pumunta ang kanyang asawa. Ayon sa kanya, basta na lamang daw itong nawala. Matapos ng statement na yon ni Lloyd ay kaagad namang inilabas ni Angelica Gonzalez, 25 years old, na kabit ni Lloyd as sarili pa niyang pinsan, na nagsimula ang kanilang lihim na relasyon noong 2012. Pasekreto umano sila nagkikita, nanonood ng sine at minsan daw ay nag-holding hands pa sila sa ilalim ng lamesa sa tuwing may mga family gatherings. Si Lloyd na sa mga panahong yon ay 48 years old ay nabihag sa hubog ng katawan ni Angelica at para sa kanya ito ay kaakit-akit. At kabaliktaran yon sa nakikita niyang katawan ni Kim. Si Angelica ay sexy din kung manamit kaya sobrang na-attract sa kanya si Lloyd. Kahit na sila'y magpinsan, hindi niya yon inalintana. Ganon din si Angelica. Na-attract din siya sa kagwapuhan ni Lloyd at para sa kanya, mukha itong magaling sa kama. Kahit na hindi pwede, ipinagpatuloy pa rin nila ang mali at bawal nila na relasyon. Kalagitnaan ng May 2014, inimbitahan ni Lloyd si Angelica sa kanilang bahay at doon ay ilang araw silang walang sawang nagtanong. Isang araw ay nagtanong na si Angelica kay Lloyd kung nasaan ba si Kim at baka mahuli sila sa kanilang ginagawa. Pero pinanatag ni Lloyd si Angelica na hindi na babalik si Kim. Sinigurado ni Lloyd na mapanatag si Angelica para mas ma-enjoy nila ang kanilang ginagawa nang hindi nag-aalala ang kanyang pinsan. Sa mga sumunod na araw ay nakaamoy na si Angelica ng mabahong amoy na nagmumula sa aparador sa second floor. Kahit na tinanong ni Angelica si Lloyd tungkol sa amoy, parang wala lang itong narinig. Nung nagtanong ulit si Angelica tungkol kay Kim, sinabi niya na namatay si Kim matapos nitong matumba at tumama ang ulo sa muebles. Nung nakita niya nagpanik na si Angelica ay binawi ni Lloyd ang sinabi at nagbibiro lang daw siya. Sinabi na naman niya na nag-away umano sila ni Kim at naitulak niya ng malakas si Kim at tumama ang ulo nito sa matigas na bagay. Kasunod daw noon ay umalis ng walang paalam si Kim at hindi niya alam kung saan ito pumunta. Base sa testimonya ni Angelica, kaagad na sinuri ng mga pulis ang bahay ni Lloyd at marami silang irregularidad na natuklasan. Napansin nila na may mga bedsheets na may bahid ng dugo na kalaunan ay nakumpirma
na yun ang ginamit niya sa pagbalot sa katawan ni Kim. Dahil sa ebidensya nakita, wala nang nagawa pa si Lloyd kundi ang umamin sa ginawang krimen. Noong nalaman ni Angelica na kumpirmadong si Lloyd ang pumatay sa kanyang asawa, bigla na lang siyang hinimatay. Dahil hindi lamang inamin ni Lloyd na siyang pumatay kay Kim, sinabi pa niya na itinago niya sa aparador ang katawan nito sa second floor. At habang nag-e-enjoy sila sa ginagawa, ay ilang araw na palang nasa aparador ang katawan ni Kim at naaagnas na. Lumalabas sa imbestigasyon na hindi lamang brutal na pinatay ni Lloyd si Kim, matagal na niya pala itong plinano. Isang araw ay binusala ni Lloyd ang bibig ni Kim para hindi ito makasigaw at saka sinakal. Hindi pa natapos doon si Lloyd. Ilang beses pa niyang hinampas ng matigas na bagay ang ulo ni Kim at katawan. Di pa siya nakontento. Kumuha pa siya ng kutsilyo at sinaksak ng makasampung beses si Kim. Matapos niyang mapatay ang asawa, hindi kaagad itinapon ni Lloyd ang katawan ni Kim. Itinago pa niya ito sa loob ng aparador ng halos 2 linggo. Kung hindi pa napansin ni Angelica ang mabahong amoy, hindi pa sana siya kikilos. Ngunit dahil sa takot na baka malaman ni Angelica ang kanyang ginawa, binalot niya ang katawan ni Kim ng mga kumot at inilagay sa likod ng kanyang pickup truck. Kasunod noon ay nagmaneho siya ng halos 300 kilometers papuntang Tuscarora Township para doon ilibing ang katawan ni Kim. Naghukay ng mababaw si Lloyd at inilibing ang katawan at umaasa siyang walang makadiskubre sa kanyang ginawa. Matapos maaresto, inamin ni Lloyd ang pagpatay sa asawa, ngunit ayon sa kanya, hindi yon premeditated. Saad niya na kaya sila nag-away ni Kim dahil nabasag daw ng kanyang asawa ang isa sa pinakamahal na collectibles niya. At dahil daw sa matinding galit, kaya niya napatay si Kim. Ayon sa kanyang defense attorney, ang nangyari ay isang hindi pagkakaunawaan at nawala ng kontrol sa sarili si Lloyd, kaya niya nagawa ang karumaldumal na krimen at hindi niya sinadya na patayin ang asawa. Nagulat ang lahat, lalo na ang pamilya ni Kim, kahit na matagal na nilang alam na hindi na maayos ang pagsasama ng mag-asawa. Dati pa lang ay sinasaktan na talaga ni Lloyd si Kim at lagi niya sinasabi sa harap ng mga kaibigan at kakilala ang intensyon na patayin ng asawa. May isa pang kaibigan si Lloyd na nagsabi na minsan ay nabanggit sa kanya nito na dadalhin daw niya si Kim sa masukal na lugar para ipakain sa mga baboy ramo. Dahil pagod na daw siya sa pag-uugali at malamya niyang asawa. Nasusuka na din daw siya sa pagmumukha ni Kim, lalo na sa katawan nito. May isa pa silang kamag-anak na nagsabi na gusto daw ni Lloyd na mamatay na si Kim para mailibing na niya ito kahit saan. May isang kaibigan pa si Lloyd na nagsabi na nagpapahanap daw ito sa kanya ng hitman o isang tao na papatay sa kanyang asawa. Marami din naging kabit si Lloyd na lingid sa kaalaman ni Kim. Nagsimula ang trial noong September 15, 2016 at napakaraming witnesses ang dumalo para magsalita laban kay Lloyd at isa na nga doon si Angelica. Naging sentro ng usap-usapan at kritisismo si Angelica dahil kahit ang kanilang mga pamilya ay walang kaalam-alam na may relasyon pala sila ni Lloyd. Inamin ni Angelica na ilang beses nang may nangyari sa kanila ni Lloyd, simula pa lang nung una siyang inimbitahan ni Lloyd sa kanilang bahay dahil naglayas umano si Kim. Kaya kampante naman si Angelica na pumunta. Pero giit niya na wala siyang kaalam-alam na may nangyari na kay Kim at hindi rin niya nakita ang katawan ni Kim nung pagpunta niya sa bahay nito. Sa panahon ng investigasyon, sinabi pa ni Angelica na isang beses ay inutusan pa siya ni Lloyd at ang kanyang ina na linisin ang kanilang carpet dahil may mantsa ito mula sa dumi at suka ng aso. Maliban doon, nakiusap din sa kanila si Lloyd na tulungan siyang pinturahan ng ibang parte ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang araw pagbalik ni Angelica sa bahay ni Lloyd, doon na daw niya naamoy ang napakabahong amoy. Pagkatapos maaresto ni Lloyd, si Angelica ay nanganak din ng kanilang anak makalipas ng 9 na buwan. Habang nasa korte, hindi maitago ni Angelica na sobra siyang naapektuhan sa nangyayari at nakaramdam siya ng konsensya sa pagkamatay ni Kim. Nahirapan din siya na tanggapin ang mga negatibong kritisismo sa kanya ng kanilang pamilya at lalong-lalo na ng pamilya ni Kim. Ayon kay Angelica, hindi niya ipapaalam sa kanyang anak kung sino ang kanyang ama dahil yun lamang daw ang tanging paraan niya para maprotektahan ang anak. Habang umiiyak, sinabi din ni Angelica sa korte na gagawin niya ang lahat para maitago at maprotektahan ang anak sa madilim na nakaraan ni Lloyd. Ang korte ay napuno ng pamilya at kakilala nila Lloyd at Kim. Hindi maitago sa mga mukha ng pamilya ni Kim ang kanilang galit kay Angelica, lalong-lalo na kay Lloyd. Walang makitang reaksyon kay Lloyd habang siya ay nasa korte. Nagsalita din ang isa pang kapatid ni Kim. Sa loob ng korte, ang pamilya ni Lloyd ay nag-iiyakan
nung inanunsyo ng hatol sa kanya. Nag-aalala din sila dahil sinabi ni Lloyd na magpapakamatay siya pag siya ay nahatulan. Kahit na hindi naging maayos ang relasyon ni Kim at Lloyd, naging mabuting ama naman siya sa kanyang mga anak. Kaya masakit pa rin para sa kanila na makukulong ang kanilang ama. At mas masakit dahil nagawang patayin ng kanilang ama ang kanilang ina para lamang sa kagustuhan na makasama ang kanyang kabit at pinsan na si Angelica. Si Lloyd naman ay sobrang nagsisisi dahil hindi na niya kailanman makikita ang anak sana nila ni Angelica. Pinutol na din ni Angelica ng tuluyan ang ugnayan niya kay Lloyd at nagpakalayo-layo. October 27, 2016, si Lloyd ay hinatulan ng life imprisonment ng walang parol sa kasong first-degree murder. Ito lamang ang nararapat na kaparusahan sa taong mas pinili ang kabit kaysa sa asawa. Ito ang resulta ng mga taong makasarili at hindi na iniisip ang maaring magiging kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto nyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Shout out kina Marilyn Bautista at Arcel Molina ng Saudi Arabia at Bembol Panganiban ng Lipa City, Batangas. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!